Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Sa oras ng paghahandog, akong si Esdras ay tumindig, nagulanit ang kasuotan at nanikluhod sa harapan ng Panginoon. Ganito ang idinaing ko sa kanya: Diyos ko, hindi ako makatingin sa iyo dahil sa kahihiyan, bunga ng kasamaan naming suko sa langit. Mula sa kapanahunan ng aming mga magulang hanggang ngayon, hindi na kami nakaahon sa kasalanan. Dahil dito, kami, ang aming mga hari at mga saserdote ay binayayaan niyang mabihag, patayin, dambungin at ibilad sa kahihiyan ng iba't ibang hari. At ngayon, kahabagan ninyo kami. Nilooban ninyong may ilang matira sa amin at muling binigyan ng puwang sa lupaing ito na inyong itinangi. Muli ninyong isinilay sa amin ang inyong paningin at binigyan kami ng pagkakataong makaahon sa pagkaalipin. Naging alipin nga kami sa mahabang panahon. Gayunmay, hindi ninyo kami pinabayaan. Pinukaw ninyo ang kalooban ng hari ng Persya. Kaya binigyan niya kami ng pagkakataong maitayo muli ang iyong templo at ayusin ang kasiraan upang makapanirahan kaming tiwasay sa Juda at sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa na taglay ang habag kung tayo may malibing sa hukay masadlak. Muling hinahango niya't binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hentil na pinagtapunan sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan, siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Pinagdusa man kayo sa inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa inyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa inyo. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinangangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat at ngayon ay Miyerkules na naman, naririto tayo sa ating programang Salita ng Diyos at Salita ng Buhay na kung saan nakikita natin ang ating kasaysayan na nakasulat sa banal na kasulatan. Sa ating ebanghelyo, sa unang pagkakataon ay sinugo ni Jesus ang kanyang mga piniling apostol para magmisyon. Kahit hindi nila kasama si Jesus, gagawin nila ang eksaktong ginagawa niya at para bagang kasama rin nila ang Panginoon. Binigyan niya sila ng kapangyarihan gawin ng 3 bagay: magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, at ipahayag ang paghahari ng Diyos.
Mahalaga na buo ang kanilang kalayaan upang walang sagabal sa kanilang gagawin. Bagamat ang kanilang gagawin ay dakila at kamangha-mangha, ito'y mabisa, no? Kapag ginawa nila ito sa isang payak na pamamaraan ayon sa gusto ng Diyos. Sinugo sila na parang mga dukha lamang na walang material na suporta, taglay din nila ang kanilang kahinaan, yung limitasyon. Pero ibinigay sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Susunod sa utos nila ang mga demonyo at makapagpapagaling sila na may sakit. Pero kung titingnan natin, wala silang baon, walang pagkain, walang pera, ni pampalit ng damit ay wala rin sila. Kaya naman wala ding panganib na maaakusahan sila sa mga material na bagay na marahil ay kanilang hangarin o magsamantalaman lang sila sa mga tao. Inaasahan din naman ang mga tao ay susuportahan talaga sila at pagbubuksan sila ng kanilang mga tahanan bilang ganti sa kanilang ginagawa dahil mahalaga ang hospitality sa mga dayuhan at ito'y kaugalian at tradisyon din naman sa gitnang silangan. Pero may kondisyon, hindi sila pwedeng maging choosy, no? Hindi sila pwedeng mamili sa anumang ialok sa kanila at kapag sila'y tinanggap, kailangan nilang manatili sa unang bahay na tatanggap sa kanila. Kahit na barong-barong o anuman ang kondisyon ng tahanan na yun, sila'y tutuloy doon. At sa mga lugar naman na wala na tatanggap sa kanila, sa dala nilang mensahe, ang sabi ni Jesus, ipapagpag nila ang alikabok ng kanilang panyapak. Ito ay palatandaan na ginagawa din ng mga Pariseo kapag lumilisan sila sa mga lugar na tinuturing na marumi, itong mga lugar ng mga hintil. Dahil sa ganitong paraan, inihahayag ng sinadya ay di lang tinatakwil ang sinugo na nagpadala sa kanila, kundi yung Diyos mismo na naghahatid ng mensahe at pagpapagaling sa kanila. At sila'y nagtungo sa mga bayan-bayan, pinahayag ang mabuting balita, nagpalaya at nagpagaling kahit saan sila magpunta bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, pwede naman talaga itakwil ang sugo ng Diyos dahil malaya ang tao. Tinatakwil sila o minsan pinagtatawanan, hindi dahil may ginawa silang masama. Hindi, dahil tinuturing silang hangal. Pero mga kapatid, itong hinihintay ng tao. Itong kahangalan din ng mga sinugo ng Diyos dahil nais nilang sumunod sa kanyang kalooban. Ito rin ang misyon na pinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Bagamat iba ang sitwasyon ng buhay natin ngayon at kailangan natin siyempre mag-adapt, di ba? Bahagi ito ng ating pagiging Kristiyano at bilang katawan ni Kristo. Ang maglingkod ng may karupukan at payak na kalooban ay para sa lahat, anuman ang estado natin sa buhay. May mga hamon, pagsubok, pagkabigo na mangyayari sa ating pagtupad ng misyon kahit ito'y paglilingkod sa Panginoon. Pero syempre, obviously, wala naman talaga tayong kapasidad o kakayanan sa mga pinagagawa sa atin ng ating Diyos. Ang misyon, magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may sakit, lakas ng loob, pahayag ang mabuting balita na pwede tayong pagtawanan o itakwil, na tayo mismo ay nadadaganan ng mga problema tapos magpapahayag pa tayo ng mabuting balita. Gaano ako ka-epektibo? Tinatanong din natin ang ating sarili. Ang problema ay kapag nagsimula na talaga tayo mag-focus sa sarili nating kakayanan, kapag may pinapagawa sa atin ng Diyos. Malaki ang tukso na hindi na tayo umasa sa Diyos at gumawa na lang tayo ng ibang pamamaraan, sarili nating diskarte para matapos lang natin ang misyon. Naiisipan natin na tayo'y mahina, yung ating kahinaan, kakulangan
ay dahilan upang di na tayo magpatuloy sa misyon. Pero teka muna, totoo na sinusugo tayo sa misyon katulad ng 12 bilang katawan ni Kristo. Pero kailangan tayo din ay mapalaya sa impluwensya ng demonyo, mapagaling sa ating mga sakit, yung mga sugat sa ating kasaysayan, kailangan itong maghilom at makapaknig muna ng mabuting balita bago tayo sumugod. No? Salip na tignan natin ang teksto na may kailangan tayong gawin, palagay ko, ang hamon sa atin ngayon ay may kailangan munang gawin para sa atin. Kumbaga sa sasakyan kailangan din tayong kumpunuhin. Ang salita ng Diyos sa atin ngayon ay dala ng isang naglalakbay. No? Very dynamic ang salita ng Diyos. Tinatagpo tayo bilang pastol na dinadala tayo patungo sa luntiang pastulan. Alam nyo, ang salita ng Diyos hindi naman nagdadala sa atin ng mga ayuda bigas, delata, o pera na panggastos natin. Walang gantimpala na ibibigay ang ating kagustuhan o ginhawa sa buhay. Hindi ito nagdadala ng kayamanan o material na tagumpay. Ito'y hamon upang kumilos at yanigin at hindi tayo pahintulutan manatili sa kaluwagan o yung tinatawag nating comfort zone. Inaalis tayo dito. Nagsasalita ito ng kung ano ang dapat sabihin sa atin. At kung tatanggapin natin ang salita ng Diyos sa kanyang kabuuan, ito ang magpapanibago sa ating buhay at pwede na natin itong maibahagi sa iba. May bibigay lang natin kasi kung ano ang natanggap at mayroon tayo. Ibinigay ng Diyos ang sarili niyang anak para sa atin at ito'y sapat na at hindi tayo magkukulang. Nakita rin natin sa unang pagbasa na si Esdra rin may pag-aalinlangan dahil sa sukdulang kasalanan ng mga tao ng bayang Israel na sabi nga niya, suko na daw sa langit ang kanilang kasalanan. At naramdaman niya na hindi niya kaya talagang tuparin kung ano man ang pinagagawa ng Diyos sa kanya. Alam niya na ang tanging pag-asa niya para sa mga tao ay isang bagay lang. At ito ang habag ng Diyos. Kaya umasa tayo sa ating Panginoon, sa ating pananalangin, upang maharap natin ang mga pagsubok na kasabay ng ating paglilingkod sa Kanya. Ang Diyos ay mahabagin at hindi niya tayo pababayaan. Nais niya na tayo'y mabuo na muli, mapanumbalik sa ugnayan sa Kanya, magkaroon ng bagong buhay. Binibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan na grasya at lakas upang makapaglingkod tayo sa Kanya na may katapatan. So mga kapatid, nanumbalik at nadagdagan pa ang tiwala ni Ezra upang maglingkod sa Panginoon sa Kanyang pananalangin. Inaanyayahan ko rin kayo na lumapit tayo ngayon sa ating Panginoon ng may kababaan ng loob at sabay-sabay tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahabaging Diyos, kayo ang may kapangyarihan laban sa kasamaan. Kapangyarihan magpagaling sa pagdurusa namin at magbigay sa amin ng walang hanggang kaligtasan. Tulungan mo kami na magbukas ng daan sa pamaraan na gusto mong dumating sa aming buhay. Nakikiusap kaming palayain mo rin kami sa pagpapahirap sa amin ng masama, ng diablo. Magatid ka ng paghihilom at pag-asa at makabahagi kami sa yaman at kaluwalhatian na dulot ng iyong paghahari sa aming buhay. Panginoon,
nagtitiwala kami sa iyo. Ang lahat na ito'y hiniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Marami pong salamat sa inyong lahat.